Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon dahil muli naman po tayong nagkasama-sama upang purihin at dakilain ang ating Diyos. Nihiling ko po ang bawat isa ay tumayo. Ganun din, isang mapagpalang araw po sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at nasa iba't ibang lugar na kung saan ay kasabay po nating sumasamba sa ating Panginoon. Sa ating pong pasimula, basahin ko po ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Awit 89 verse 1 and 2. Ganito po ang sabi. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasampitin, ang iyong pag-ibig walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin pinupuri at dinadakila ang iyong pangalan sa oras pong ito. Dakila ka, Panginoon, patuloy namin maitaas ang iyong pangalan, purihin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na nararanasan namin ang iyong pag-ibig sa aming buhay, sa aming pamilya, maging sa aming bayan, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na to, patuloy po kaming samahan, pangunahan po kami ang bawat isa amin, linisin mo po kami ang aming mga puso, ang aming pagsamba sa iyo ay maging karapat-dapat, Panginoon. Patuloy na tinataas namin ang iyong pangalan, dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa upang kami matagpuan mong karapat-dapat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Tunay na siya ay karapat-dapat na papurihan sa umagang ito. Siya ay karapat-dapat na luwalhatiin natin. At tayo ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin yung labis na galak. Tayo po'y pumalakpak. Papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasaya! Napakasaya magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Purihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila.
papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Napakasaya, napakasaya magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Napakasaya, napakasaya magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Amen. Tunay nga napakasarap magpuri sa ating Panginoon. At sa oras pong ito, patuloy po tayo sa Kanyang presensya. Patuloy po nating itaas ang Kanyang pangalan dahil ang ating Panginoong Hesus ay walang katulad. Wala siyang kaparis. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi natin kayang sukatin. Ang Kanyang pag-ibig ay patuloy na nararanasan natin na ipinapadama niya sa bawat tao. Atin siyang itaas, atin siyang parangalan sa oras po ito. Wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Kapayapaan ang
iyong pangako at kabutihan. Wala kang katulad, O Diyos. Galang na di napaparang, pumapawi ng lahat kong kagampangan. Sa'yo ang papuri at karangalan. Wala kang katulad, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na pinupuri ka namin sa oras na ito. Tuloy namin dinadakila ang iyong pangalan dahil marapat ka, Panginoon, na sambahin, Panginoon, sa umagang ito. Ang bawat isa po sa amin, patuloy namin tinataas, kinikilala ang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Galang na di napaparang, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan. Wala kang katulad, O Diyos. Galang na di napaparang, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon, ating siyang palakpakan, ating siyang papurihan. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa mensahe ng salita ng Diyos sa umagang ito. Bago po tayo magpatuloy, pwede ko pang anyayaan ng lahat na tumayo. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa iyong harapan, amin pong inilalagak ang aming pong mga sarili. Hayaan mo po ang iyong salita, mangusap sa amin, magpaalala sa amin, magpalakas sa amin, at patuloy na maging gabay namin sa amin pong buhay bilang iyong mga anak. Sa oras na to, hinihiling po namin ng aming Diyos ang iyo pong malayang pagkilos. At ang manggaawa ng kaaway na siyang ahadlang, aagaw ng iyong salita sa puso ng bawat isa, ay hindi po namin ang mapinapayagan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord, for everything. We give you back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Nakakaupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa tema po ng ating pong national topic. At ang topic po natin ngayon is strengthening your grip, grounded in the midst of chaos. So, ngayon po ang atin pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa priorities or strengthening your grip on priorities, which is makikita po natin sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 1, verse 1 to 12. Priorities. Sabi po ng Webster Dictionary, ang salitang priorities is something that is more important than other things and that needs to be done or dealt with first. Ulitin ko po, priorities is something that is more important than other things and that needs to be done or dealt with first.
Pag pinag-usapan po natin yung priorities, lagi nating tatanungin, ang bawat isa po ay nabubuhay dahil sa priority ng buhay po na meron siya. Ito nagbibigay ng pag-asa, ng lakas, ng direksyon sa buhay po ng isang tao. Kapag tinanong po natin ng mga magulang, ano po ang priority ng mga magulang? Sasabihin ng tatay, Pastor, kaya ako nagtatrabaho kasi priority ko na matugunan ang pangangailangan ng aking mga anak, ng aking pamilya. Kaya yung iba, kahit malungkot man sa kanila, pumupunta ng ibang bansa, malungkot na malayo sa pamilya, pero pinipilit pa rin dahil gusto nilang bigyan ng magandang kinabukasan. O kahit anong trabaho ang pwedeng pasukan ng isang tatay para lamang po ipakita na priority niya ang kanya pong pamilya. At maging sa mga nanay, bakit po kayo gumagising ng umaga? Nagluluto, naglalaba, everything ginagawa nyo. Kasi priority nyo yung pamilya nyo, bilang isang ina, maalagaan sila, matulungan sila, at maramdaman nila yung pagmamahal at pagkalinga. Kaya pag pinag-uusapan po natin yung priority, hindi mawawala na hindi magtatrabaho ang tatay. Hindi mawawala na aarugain ng nanay ang kanyang mga anak. Why? Because that is their priority. Gayun din naman as a student, sa mga mag-aaral, kailangan nilang mag-aral. Kailangan nilang ipasa yung exam nila. Kailangan nilang makagraduate. Bakit? Kasi yun ang priority nila habang estudyante. Magkaroon ng isang magandang edukasyon upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya lahat, nagsusunog ng kilay, nagpupuyat, everything ginagawa para lamang po makapasa at makapagtapos sa pag-aaral. Bakit po? Yun ang priority nila. Maging ang doktor, priority niya, nagdugtungan ng buhay ng isang tao. Kapag may sakit, kahit na may COVID yan, kailangan niyang alagaan niya kahit nakalagay ang buhay niya sa panganib. Bakit po? Kasi yun ang priority niya. Yun ang sinumpaang tungkulin niya. Yun ang buhay niya. Yun ang nagpapatakbo ng buhay niya. Kahit po ang sundalo, handang mamatay para sa bayan, para proteksyonan ang bansang ito, magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Kung ating titingnan, ang bawat tao po ay may kanya-kanyang priority. Priority na masasabi natin nagbibigay ng direksyon, ng pag-asa, ng lakas ng buhay, at yun ang passion nila. Maging ang Panginoong Hesus po, nung siya'y nabuhay dito, meron siyang priority. Sa John chapter 4, nung siya'y nakikipag-usap po sa isang Samaritana, at dumating ang kanyang mga alagad, ang sabi niya, kumain na po kayo, guro. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 4, verse 34? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ito pa rin, ang kalooban ng nagsugo sa akin, at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. So si Jesus Christ, alam niya kung bakit siya nabuhay sa mundong ito. To do the will of the Father who sent Him. Tanong lang po, what is the most important thing to you? What are your priorities? Pareho ba ang mga ito ng priorities ni Jesus? Kung tayo po ay nagsasabi na tayo ay tagusunod ni Kristo, 1 John chapter 2 verse 6 says, walk as Jesus walk. Live as Jesus live. Let the priorities of Christ be your priorities. Marami pong mga bagay at mga tao sa mundo na makakadistract o makakapag-alis ng focus natin sa dapat na priority natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Ano nga uli ang priority na iyon? Tuparin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang ipinapagawa niya sa atin. So ano ang dapat natin gawin para hindi mawala po ang ating focus? How can we strengthen the grip on our priorities as a Christian? Una po, makikita natin yan sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 and 2. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, kayo rin ang nakakalam na hindi nawala ng kabuluhan ng pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami, inalipusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. So unang bagay po na dapat nating gawin to strengthen the grip on our priorities as a Christian, be biblical. Dito po si Apostol Pablo, mapapansin po natin na nakaranas po siya ng iba't ibang mga persecution sa kanya pong pagpunta sa Thessalonica. At kung atin pong titingnan, yung ginamit pong word na persecution dito ay galing sa salitang agon, from which we get our word agony. Agon suggests intense effort and strenuous exertion in the face of hostility and conflict.
Paul used this word that he had in mind both inward and outward conflict that believers often face. Kapag tayo po ay nakakaranas ng persecution o struggles bilang isang Kristiyano, ano po ang nagiging epekto nito sa atin? Kaya napakahalaga po na tayo ay soak o babad sa salita ng Diyos. Dahil kung ano yung magiging priorities natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano na priority din ni Jesus Christ, dapat nagpapatuloy tayo anuman ang nangyayari po sa atin pong paglilingkod. Kapag alam natin ang salita ng Diyos, yung priority na to, na priority ni Jesus Christ, ay mananatili at ipagpapatuloy natin sapagkat alam nating ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. So si Apostol Pablo po ay nakaranas ng tinatawag po nating agon or agony, struggles sa buhay. So meron pong dalawang binanggit si Apostol Pablo. It is an outward struggles and inward struggles. Pag sinabi po nating outward struggles, ito po yung mga nangyayari sa labas na pumipigil sa atin para hindi magpatuloy. O nangyayari sa loob ng pagkatao natin o nararamdaman natin na maaring tayo ay sumuko at hindi na rin po magpatuloy. So una po makita natin yung outward struggles na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto, chapter 6, verse 4 to 10. Sabi po niya, sa halip sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapigatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, magpuyat at magutom. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming maparangalan at ipahiya, ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kinikilala ng marami. Itinuturing na patay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak ng mga dukha. Ngunit marami kaming pinapayaman, mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Imagine po yung outward struggles po ni Apostol Pablo. Maaring hindi pa po natin ito nararanasan sa atin pong mga buhay sa pagsunod sa Panginoon. Pero dahil sa ito ang priorities na dapat na ginagawa niya at walang makakapigil dapat anuman ang mga outward tinatawag nating struggles. Binanggit din po niya sa 2 Corinto chapter 11 verse 23 to 24. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hugupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses ko ring naranasan ang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kababayan, sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Dito po makikita natin ang karanasan ni Apostol Pablo. Strengthening on your grip on priorities, biblical. Bakit po? Kasi sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapag alam natin ang salita ng Diyos, even those outward persecutions, sabi ko nga, grabe yung naranasan ni Apostol Pablo. Pero nagpatuloy po siya because he knew the Word of God at ito po ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Marami pong mga pagkakataon sa buhay natin na mape-persecute tayo. May mga struggles tayo. Mga taong nasa paligid natin, mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kakilala.
Maaring magsalita sila ng hindi maganda laban sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Pero isang bagay pa rin po, kung alam mo ang salita ng Diyos, it is your priority and you need to continue anuman ang mararanasan po natin. So there is an outward struggles. Kaya kapag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka mag-give up. Why? Because it is part ng atin pong buhay bilang isang Kristiyano. Meron din siyang sinabi is about inward struggles. So sa pagsunod natin, meron tinatawag na outward struggles or persecutions. Meron tinatawag na inward. Kapag kinakapa natin ang ating mga sarili, ano yung mga bagay na nagpapahina sa ating kalooban na maaaring bumagsak na tayo o hindi na tayo magpatuloy? And even si Apostol Pablo, binanggit niya sa unang Korinto, chapter 2, verse 3, sabi niya, nung ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. So sa pagpunta niya sa mga taga-Salonica, sinabi niya na even si Apostol Pablo, isang taong sobrang lalim ng relasyon at ugnayan sa Panginoon, sobrang lalim ng pagkaunawa sa salita ng Diyos, sinabi niya, nakaranas din ako ng panghihina. Natakot din ako. Hindi ko alam kung ano po yung panghihina na nararanasan niyo as a Christian, as a leader, as a follower of Christ. Pero dahil alam mo ang salita ng Diyos, kahit nanghihina ka, kahit natatakot ka, magpapatuloy ka, sapagkat ang pinakamatinding kalaban natin bilang isang tagasunod ni Kristo ay ang ating sarili. Sinabi niya rin sa 2 Korinto chapter 7 verse 5, nang kami na sa Macedonia, hindi rin kami nagkapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap, panunuligsa mula sa labas at pangamba naman na nasa aming kalooban. Nakaranas na ba kayo na sa pagsunod niyo nangangamba kayo? Natatakot kayo kasi maaaring ito ang mangyari. May pagkakataon po sa buhay ko nang ako ay nagsisimula sa pagpapastor. Maatin po ako ng Don't Watch. Natatakot ako na mag-stay sa church kasi baka barilin ako. No? Dahil sa mga senaryo na nangyayari. No? Dumating po ako sa punto na yon. Pero sabi ko naman sa Lord, kung kukunin mo na ako kahit sa bahay lang ako, mamamatay ako at mamamatay. No? Pero yun po yung isang katotohanan na tayo po ay may mga pangamba. Hindi ko alam kung ano yung pangamba nyo as a person, no? As an individual. Pero lahat po tayo ay meron pong mga pangamba na sa pagsunod natin, ito ay pwedeng isacrifice natin. At maaaring magpili tayo ng desisyon na wag na lang, ito na lang, pinaka-the best akin. At least wala pa akong problema. And the reason many people give up because of those inward struggles. 2 Korinto chapter 11 verse 28 to 29. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasa ng mga lahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nanghihina rin ako. Kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Imagine po, si Apostol Pablo, problema ng iglesia o ng mga iglesia, problema din niya. Problema na kung saan ay nagbibigay ng panghihina. Ikaw imagine, nagturo ka ng for how many years? And then nakita mo na yung tinuturuan mo ay parang walang pagbabago at nagiging worse pa. Ano po ang pakiramdam na nag-invest ka ng buhay? Nag-invest ka ng oras? Nag-invest ka ng pera? At nakita mong bumagsak pa sa pagkakasala? Parang sinasabi ni Apostol Pablo, ano ba yung ginawa ko sa inyo? Bakit nagkaganyan kayo? Pero ito yung reality na sa pagsunod. Na minsan, feeling natin parang hindi tayo effective. Dahil sa mga tinuturuan natin na parang, bakit sila nagpapatuloy pa sa ganung ginagawa nila? Alam nilang mali, tinuturuan naman sila. Sinasabihan naman sila. Pero alam natin na ang buhay po ay buhay pagsunod sa Diyos. At individual po iyan. At tayo po ay haharap sa Panginoon. Kaya kapag binasa po natin ang unang Thessalonica chapter 2, ito po ay isang napakandang paalala upang matulungan tayong maitaguyod at mapanatili ang mga biblical priorities na dapat nating isinasagawa bilang mga anak ng Diyos. Hinahamon tayo na mamuhay bilang maging isang taong nais ng Diyos as an individual man or as a church. Mga kapatid, napakahalaga po na sa pagsunod natin, let the priorities of Christ be our priorities and always be biblical. Bakit po?
dahil meron pong mga pipigil. Meron pong tinatawag tayong outward struggles and inward struggles. But those struggles ay hindi po dahan upang tayo po ay bumigay at hindi na magpatuloy. Meron po akong isang nabasang article about Conrad Reed. No? In 1799, Conrad Reed discovered a 17-pound rock while fishing in the Little Meadow Creek. Not knowing what it was made of, his family used it as a doorstop for 3 years. In 1802, his father, John Reed, took it to a jeweler who identified it as a lump of gold worth about $3,600. It was 1802 pa. Ang halaga niya po ay $3,600. The lump of gold, which was used as a doorstop for 3 years in North Carolina, is one of the biggest gold nuggets ever found east of the Rockies. Until its composition was determined, its value was unknown. Even so, until the composition of our faith is determined, its strength is unknown. God allows trials in our lives not to hurt us, but to strengthen and prove us. Mga kapatid, yung mga trials, struggles ng buhay natin, the purpose is to strengthen us, to make us complete. Kaya nga sabi din po ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 1 verse 6-7, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na malaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Trials can make us a bitter or better person. But if we are soaked in God's Word, trials or any struggle can make us a better person. Bakit po? Dahil ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin pong mga buhay. Binabago po niya tayo sa iba't ibang kaparaanan. And sometimes, in a way, which is not comfortable sa atin pong mga buhay. So to strengthen our grip on priorities, be biblical. Be our priorities, or let the priorities of Christ be our priorities. At para magawa po natin ang mga bagay niyan, una, be biblical. Pangalawa, makikita po natin sa verse 3-6. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos, hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman. Be authentic. Pag sinabi po natin authentic, real or genuine, not copied or false, true and accurate. Ibig sabihin, hindi siya peke. Hindi siya pakitang tao. At ang isang taong authentic, ang sabi po ng Bible, may malinis na motibo sa kanyang kapwa. Makita po natin yan sa verse 5. No, hindi siya mapandinlang. Sabi po sa verse 5, alam ninyo ng aming pangaral, hindi sa pamagitan ng matamis na pangungusap. So si Apostol Pablo ay nangaral po sa mga taga-Tesalonica, hindi para linlangin sila, kundi para ituro sa kanila ang katotohanan. Walang halong pambobola. Sapagkat ang pambobola ay naglalaman ng ideyang ng panlilinlang para sa makasariling mga hangarin. Ang mga tao ay madalas na gumagamit ng mga matatamis na pananalita upang pagsamantalahan ng iba para sa makasariling hangarin. So dito po pinapakita na sa ating pangangaral, pakikipag-usap, no, meron tayong malinis na motibo. At ang isang Kristiyano ay dapat totoo at walang maskara. Sa pangangaral o pakikipag-usap man,
sa ibang tao at wala dapat na itinatagong lihim na kasalanan o pagmamataas. Hindi papuri ng tao ang hinahanap at hindi rin inaabuso ang kapangyarihan na ibinigay sa kanyang Diyos bilang isang Kristiyano, leader o tagapanguna para lamang sa sariling hangarin. Si Ronald N. Roth, author ng Sociology and Westmont College, in his analysis of a leader's use of power, ito po yung sinabi niya. Bible scholars point out that the New Testament concept of authority as expressed in the Greek word exousia does not have the connotation of jurisdiction over the lives of others. So, ibig sabihin, wala kang control, hindi mo control ang buhay ng ibang tao. Rather, it's the authority of truth, the authority of wisdom and experience which can be evidenced in a leader who is held up as a special example. Ito daw po ay katotohanan o kapangyarihan, authority, ang katotohanan ng karunungan na nakikita rin po sa buhay ng isang tao. At iminomodel po ng taong ito. Kaya napakahalaga po na bilang isang mananampalataya, bilang isang tagapanguna, sa ating pangangaral, pakikipag-usap, hindi po tayo nanlilinlang ng kapwa. No? Hindi po tayo gumagawa ng mga bagay na kung saan ay para sa sariling kapakanan. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 4 verse 2, tinalikuran na namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinapangaral ang katotohanan, kaya't maaari kaming suriin inuman sa harapan ng Diyos. So bilang isang tao po na sumusunod kay Kristo, dapat po talagang tinatalikuran na yung mga kahiyahiyang gawain. Hindi na po talaga dapat ito ipinamumuhay pa ng isang taong sumusunod kay Kristo. Authentic Christian. Meaning, may malinis na motibo sa kapwa, hindi mapanlinlang. No? Hindi gumagawa ng pangsariling hangarin. Pangalawa, makikita po natin yung may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. No? Sabi po doon sa verse 5, alam niyo ng aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos. Hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman. So ginamit po rito yung word na saksi namin ang Diyos. No? God is our witness. Mga kapatid, sa tao makakapagtago tayo. Pwede tayong mag-project kung ano tayo sa ibang mga tao. Pwede tayong mag-project ng ganito ang atin pong pagkatao. Pero sa harapan ng Diyos, wala tayong maitatago. Kaya sabi ni Apostol Pablo, no, mahalaga na meron kang malinis na budhi sa Diyos. Sapagkat at the end of our life, haharap tayo sa Diyos. At alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso at isipan po natin. Siya ang husga sa lahat ng mga bagay na ginagawa po natin. Kaya sabi po ni Apostol Pablo na sa kanyang paglilingkod at sa kanyang pag-asa sa salita ng Diyos, sa Gawa chapter 24 verse 15 to 16, tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Mga kapatid, ang talatang 5 ay isang napakagandang paglalarawan kung paano tayo binabago ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Kung talagang naniniwala tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, binibigyang diin ito ng pagiging Kristiyano ay isang malalim na ugnayan, maayos na relasyon sa Diyos, na bumabago ng ating panlabas at panloob na pagkatao. Dahil kung hindi tayo nababago ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, tulad lang tayo ng mga Pariseo. Puting-puti ang panlabas tulad ng isang nicho, pero ang loob ay puno ng kabulukan. Kaya napakahalaga pong makita natin for us to strengthen our grip on priorities. First, we need to be biblical. And then, we need to be authentic. Being authentic means tama ang motibo o malinis ang motibo sa kapwa, hindi nanlilinlang. Sa salitang kanto, hindi nang gugoyo. May malinis na budhi sa harapan ng Diyos.
Ang yung pangatlo, may matibay na pagnanais na bigyang karangalan ang Diyos. Pag binasa po natin yung verse 4, sapagkat sinabi po rito sa verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin na magandang balita, nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangaral hindi sa pamamagitan ng matamis na pangungusap o ng mga salitang pagkukubli ng kasakaman. Saksi namin ng Diyos, hindi kami nangahagat ng papuri ninyo o ninuman. Yung word po na to seek glory from people, or nor to seek glory from people, sabi po sa isang Bible dictionary, Paul's choice of the Greek present tense means this was their pattern, their habit of life, something they never did. Glory is doxa and refers here to an opinion in the sense of praise, honor, respect. So ginamit niyo po yung word na doxa rito sapagkat ito po yung kalakaran sa Thessalonica. Na itong mga taong ito ay talagang nagsisik ng glory, ng papuri ng mga tao. Sinasabi ni Apostol Pablo, hindi namin gawain yan. Hindi ko yan ginagawa. Sapagkat ang tanging layunin ko at prioridad ng buhay ko, sabi ni Apostol Pablo, is to give glory ang Panginoon. Siya ang mabigyan ng karangalan. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo mga kapatid, no, bilang mga anak ng Diyos. O bilang mga anak ng kataas-taasang Diyos, kailangan nating lahat na magkaroon ng tamang motibo na kalugod-lugod sa Diyos. At hangarin natin ang papuri mula sa Kanya at hindi papuri ng mga tao. There are times that people will choose, papuri ba ng tao o papuri ng Diyos. May pagkakataon po na sinukat din ang mga mananampalataya, ang mga alagad sa kanilang pagsunod sa Lord. Sabi ng mga Pariseo, ng mga religious leader, huwag nyo nang ipapangaral ang Kristo na yan, kundi paparusahan namin kayo. Ano sabi ni Apostol Pedro? Ano po ba ang tama? No? Ang sumunod sa Diyos o ang sumunod sa tao? Sa kabila ng mga panganib, pangamba, persecution, na natili sila. Why? Kahit buhay nila, kaya nilang ibigay. Because that is the priority of Christ and the priority of their lives. Naalala ko po na sa pagpapastor, may mga pagkakataon po na nagsisimula ako. Sabi po sa akin ng isang leader ng church, Pastor, paano mo kami bibigyan ng assurance na iglesyang pangungunahan mo ay lalago? Dadami ang mga miyembro. Meron pong isang pastor na sumagot noon, sabi niya, 2 years lang, magiging mega church yan. Parang sabi ko, nakakaingit ka naman, naisip mo yon. Ako hindi ko maisip Sapagkat naniniwala ako, ang paglago ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Sinabi ko sa kanya, to be honest, hindi ko alam. Ang alam ko lang, gagawin ko ang lahat, maglilingkod ako. Sa kung ano ang pinagagawa ng Panginoon, gagawin ko. So, balit ang paglago po ay nakadepende sa pagkilos sa paglago ng Diyos. Hindi kita mabibigyan ng bilang. Hindi kita mabibigyan ng assurance ng iglesyang ito ay magiging isang mega church. Ang mga tao rito ay mababago. Malibang kumilos ang Diyos. At iyon ang ipanalangin natin. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa unang Corinto chapter 3 verse 5 to 7, sino ba si Apollos? At sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtanim o nagdidilig ang malaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Mga kapatid, kahit naman sa buhay po natin, napakalaga maging authentic tayo. Kasi yung mga authentic person, yun yung nagiging blessing at nagiging karisma para yung mga taong sa paligid natin ay makakilala at magpatuloy. Bakit po? Unang nakita sa'yo. Unang nakita sa buhay mo. Authentic yan. Kaya hindi ba minsan tayo, kahit na anong pilit nating maging maayos, nagkakamali din tayo. At sa pagkakamali natin, anong sasabihin? Kristiyano pa naman yan. Ganyan pala ang ugali niyan. Pinaka-worst kung pastor ka. Pastor pa naman yan. Ganyan ang ugali niya. Pero tandaan po natin, ang nagpapalago, ang Diyos. Kaya nga sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 6, he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Mga kapatid, ang pagbabago ay pagkilos ng Diyos. At kung naniniwala ka na ikaw ay isang tagasunod ni Kristo,
you must be an authentic Christian. Hindi ko sinasabing perfecto ka, hindi ko sinasabing nagkakamali ka. Pero dapat nakikita po sa buhay natin, may malinis kang motibo, no? Meron ka pong malinis na budhi sa harapan ng Diyos, at meron kang matibay na pagnanais na bigyang karangalan ng Diyos, even though we are limited sa maraming mga bagay sa buhay natin. But our goal is to give glory sa ating Diyos. Sapagkat yan po yung mga authentic Christians. Ang laging bukang bibig, Lord, gusto kitang parangalan. Gusto kitang bigyan ng kasiyahan. Hindi yung gusto kong maging sikat. Gusto kong kilalanin nila ako. Gusto kong purihin nila ako dahil napakagaling ko. Hindi po. Sa amin po, ngayon, ang ginagawa namin ni Alma sa mga bata, nag-aaral po kami ng motivated. And I saw myself na ang mga bata ay sumusunod at naniniwala kung authentic Christian ka as a father and as a mother. Si Pastor Philip Tanchi, no? Meron siyang mga experiences sa buhay nila kung paano niya ipinakita yung pagiging authentic. Kahit nagkakamali siya, humingi siya ng sorry at sinasabi niya sa kanyang mga anak, sorry na nagawa ko ito. Because an authentic Christian doesn't mean a perfect person. An authentic Christian is someone who gives glory sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang buhay. Ang tanong lamang po, pag tayo siniyasat ngayon, I am an authentic Christian. Am I living according to the will of God? So makita po natin, no, in order to strengthen our grip on priorities, una po, we need to be biblical. Pangalawa, we need to be authentic. And last, makikita po natin sa chapter 2, verse 7 to 11. Kahit bilang mga apostol ni Kristo ay may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo. Sa halip ay naging magiliw kami sa inyo tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Being gracious, pangatlo po, be gracious. So una, be biblical. Pangalawa, be authentic. Pangatlo, be gracious. Being gracious is someone who is humble and desire to praise others. Someone who is gracious will never seek out to embarrass another person deliberately. A gracious person seeks out way to make others feel comfortable and appreciated. Ayon po yan sa isang Bible dictionary. So to be gracious, makita natin sila Apostol Pablo, no? He served as a loving parent. To be gracious, serve as a loving parent. Makita po natin yan sa verse 7 to 8. Like a loving mothers, na o tulad ng isang mapagmahal na ina. Makita po natin yung word na ginamit po rito ay gentle sa wikang Ingles, no? Like a gentle, no, mother. So makita po natin yan sa verse 7 and verse 8. Yung word na gentle po was used of the kindness of parents toward children. So kapag ikaw po ay isang nanay at meron ka pong isang anak, wala po sigurong nanay na hindi nakaranas na maging pasaway ang anak niya. Wala siguro pong nanay na hindi nakaranas o tatay na nakaranas na magdabog ang anak niya kapag inuutusan. Pero makikita po natin na yung nanay patuloy pa rin niyang inaalagaan ang kanyang anak. Bakit po? Dahil mahal niya yung kanyang anak. At ganyan din po yung sinasabi ng Biblia na being a gracious person is not someone who is perfect, no? But someone who take care of
people na mahal niya sa kanyang buhay. Kaya nga po, pag binasa natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip at dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. There are times po na yung priorities natin sa pagsunod natin sa Panginoon, yung priorities na yan, na priority ng Panginoon, ay maaari pong ma-shaken sa atin pong paglilingkod. But, tinawag tayo, tulad nila Apostol Pablo, to be gracious, like a loving parent. Ginamit po rito, serve as a loving parent, like a loving mothers, o mapagmahal na ina. Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo na sa paglilingkod po natin, maring masasaktan tayo, magagawan tayo ng hindi maganda, pero yung pag-ibig na yon bilang isang ina sa mga taong pinagkatiwala sa atin, mananatili. At ako naniniwala na naka-experience na kayo na yung mga tinuturuan natin na ginagawan tayo ng hindi maganda. Niloloko. Pero andun pa rin yung pagmamahal natin sa kanila. Lord, sana mabago sila, makakilala talaga sila ng lubusan. Pero hindi tayo nag-give up kagad sa kanila. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay gagawa at kikilos sa kanilang mga buhay. Pangalawa, ginamit po rito, like a nursing mothers. Nursing mothers is tropos, a nurse who feeds, wet nurse, or as the following word suggests, a nursing mother, tenderly cares, is talpo, to warm, cherish, nourish. It was used of birds covering their young or her eggs with their feathers. So tulad po ng isang ibon na inaalagaan ng kanyang mga inakay. Kaya sabi nga po sa aklat ng Deuteronomy chapter 22 verse 6, kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na may inakay o kaya may nalilimlimang itlog, huwag ninyong hulihin ang inahin. Bakit po? Kasi kawawa yung mga sisiw na ito. Walang mag-aalaga sa kanila. At yun din yung pagkakatawag sa atin ng Lord tulad ni Apostol Pablo. We are called to nurse those people ay pinagkatiwala po sa atin po ng Panginoon. Kaya nga po yung verse 8, ibinabahagi ng isang mapag-uragang ina ang kanyang sariling buhay sa kanyang anak. So ito po yung punto. Ang tawag po ng iba rito ay Christian pediatrics, Christian pediatrics, na kung saan ay talagang it requires some sacrifices. Talagang magsasakripisyo ka para sa kanila. Ang pagtuturo po ng Ebanghelyo at ang pagpapatatag ng pananampalataya sa isang tao sa Panginoon ay nangangailangan po ng isang intentional na ugnayan. Kung saan makikita ng mga taong pagmamahal ni Kristo at maranasan muna ito. Ito ang dahilan kung bakit maaaring maging epektibo ang maliit na grupo. Kung nangangako rin silang talagang pinag-aaralan ng salita ng Diyos at ipamumuhay ito. Ayon po sa isang pag-aaral, kapag isang bagong mananampalataya ay may 6 na taong kaibigan sa loob ng iglesia, sila po ay mananatili sa simbahan, lalago, at magiging isang reproducing Christian. Kaya napakalaga po bilang isang Christian, kilala po ba natin yung mga bago? Kaibigan po ba natin sila? Nabibigyan ba natin sila ng importansya sa atin pong buhay? So tayo po ay may tungkulin to take care those people na dinadala ng Panginoon. Ang pagtulong po sa mga tao na lumago sa Panginoon ay tulad po ng isang lumalaking anak. Ay nangangailangan po talaga ng oras at nangangailangan ng pasensya. Minsan ito ay nagdudulot ng sakit ng kalooban at ito ay nangangailangan din po ng atensyon na siyang prioridad na kailangan sa kanilang paglaki. Tandaan po natin, wala pong bata na lumaki sa magdamag lamang. Ito ay nangangailangan ng pag-aaruga ng isang magulang upang lumaki. Gayun din naman, kailangan ng isang mananampalataya na siya ay alagaan at turuan upang lumalim at tumatag sa kanyang relasyon sa Diyos. At ito po yung ginawa nila Apostol Pablo. They serve as a loving parent, as a loving mother, as a nursing mother, and sa verse 9 to 12, like a concerned fathers. For you recall, brothers and sisters, our labor and hardship. It was by working night and day so as not to be a burden to any of you.
that we proclaim to you the gospel of God. You are witness, and so is God, of how devotedly and rightly and blamelessly we behave toward you. Just as you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you as fathers would his own children, so that you would walk in a manner worthy of the God who calls you into his own kingdom and glory. So makikita po natin, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako naging pabigat sa inyo. Nagtrabaho ako araw at gabi para lamang may provide yung mga pangangailangan ko. Pangalawa, pinakita niya kung paano po siya namuhay bilang isang anak ng Diyos o bilang isang lingkod ng Diyos. No? Sabi niya nga, natatandaan niyo pa kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para lamang hindi kami maging kabigat sa inyo. Saksi kayo, no, at ang Diyos kung paano naging dalisay matuwid ang aming at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Makita po natin true godliness involves both the outward what men see. So kung sinasabi po natin na tayo ay maka-Diyos, makikita po ito ng mga tao. Pangalawa, the inward, what God alone can see. Na kahit nag-iisa ka na alam ng Diyos, okay itong anak ko. Na kahit tulad ni Job, na sinasabihan ni Satanas na kaya lang naman sumasamba yan kasi pinagpapala mo, sinasamahan mo. Alam ng Diyos na kahit tuksuhin, kahit pahirapan si Job, hindi ito tatalikod at magpapaluto ito sa Panginoon. Because godliness is not only what people see, but what God see inward sa atin pong mga buhay. Makita din po natin na sinabi niya rito, no? He referred to the behavior as holy, righteous, and blameless. Pag sinabi po natin holy, it means separation, that means perfection. Ibig sabihin, pag sinabi po natin banal, hindi ito tumutukoy sa kabanalan ng Diyos na hindi nagkakasala. Nang ibig sabihin ng banal, saltang hagios, separation from sin. So makita natin na itong mga taong ito, sila Apostol Pablo, ang kanyang makasama sa missionary journey na to, ay namuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, kapag kasalanan, iwasan na. Lumayo na. At yun ang ipinakita ni Apostol Pablo. At sinabi din po niya yung righteous living. Righteous is galing po sa saltang dikaios, which stresses one's relationship to men in a manner consistent with the directives of the word. Honesty, truthfulness, purity, goodness, charity, or acts of love. So pag sinabi natin righteousness ng pamumuhay, dapat po ito ay umuugnay sa salita ng Diyos. Pwede sabihin natin righteous to. Pero ito ba sinasabi ng Biblia patungkol sa sinasabi mong righteous? Dapat ito ay back up ng salita ng Panginoon. So living in the standard of God's word. Blameless, galing po sa salitang amemptos, which means free from the charge or blame. No? Hindi po ibig sabihin na hindi ka nagkakamali dito. Sabi rito, not faultless in the sense of sinless, but free from blame. Yung nagsasalita ka ng laban sa iba, pero ginagawa mo naman yung sinasabi mo laban sa kanya. So ibig sabihin, yung hindi ka babalikan, no, sa mga sinasabi mo o ginagawa mo. It means blameless, no? Free from charge or blame. At sa verse 12, makikita natin, sinabi rito ni Apostol Pablo, kung gaano ang kanyang pagmamahal sa mga taga-Thessalonica. By the way, kung meron pong akong hahanga ang iglesia sa Bible, Thessalonian Church po yan. Pag binasa nyo po ang 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 hanggang verse 11, 12, makikita nyo po, masasabi mo parang perfect church siya. Model po ang mga Kristiyanong ito. But bagamat kinomend ni Apostol Pablo ito pa rin yung sinabi niya. Strengthen your grip on priorities. Kasi ito na yung ginagawa nila. Anong sabi niya sa verse 12? Pinayuhan namin kayo. So makita po natin yung paglilingkod ni Apostol Pablo kapag meron pong mga nangyayari sa mga taga-Thessalonica, kasi nasabi niya kung ano yung bagay na dapat gawin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagbibigay siya ng advice kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. But the decision is yours. Ito ang sinasabi ng Biblia,
Ito ang dapat mong gawin. Pero maraming mga tao, pag sinabing ito ang dapat mong gawin, mas pinipili nila kung anong gusto nilang gawin. Which is not according sa word ng Lord. Ano pa sabi niya? Ito yung ginawa niya sa mga Thessalonica. Hindi lang pinayuhan sila, pinalakas namin ang inyong loob. Imagine, perfect church nga ang tawag ko sa kanila, perfect Christian eh. Kasi pag binasa mo ang unang Thessalonica, naging modela kayo sa Akaya at sa iba pang mga bayan. No? Hindi na namin kailangan pang magsalita. Sapagkat ang pananampalataya nyo na ang nagpapahayag kung gaano nyo tinalikdan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at sumunod at maglingkod sa isang tunay at buhay na Diyos. Pero may mga pagkakataon na nanghihina rin sila. May mga pagkakataon na nakaranas din po sila ng mga persecution. Pero sabi ng Apostol Pablo, pinalakas namin ang inyong loob. Pinatatag namin ang inyong loob. At ano pa yung sinabi niya rito? Inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Inatasan. It is a command. So ito yung sinasabi ng Lord, mamuhay tayo ayon sa isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lamang niya po tinuruan, hindi na niya pinayuhan, no? Kundi inatasan, inutusan na ito po yung maging buhay. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 28, no? Verse 19-20. Kaya nga humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa, no? Bautismo niya sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Mga kapatid, yun yung priorities natin. As a Christian, our priorities is Jesus' priorities. Kaya, marami pong mga distraction na pwede po tayong maranasan. Ulitin ko po, tulad ng sinabi ko kanina, maraming mga bagay at mga tao sa mundo na makakadistract o makapag-aalis ng focus natin sa dapat na priority natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ano ulit ang priority na iyon? Tuparin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang ipinagagawa niya sa atin. Ano ang dapat natin gawin para hindi mawala ang focus? How can we strengthen the grip on our priorities as a Christian? Ano po yung una? We can strengthen our grip on priorities by be biblical, setting a firm foundation. Pangalawa, be authentic, applying the truth of the Scripture. And last, be gracious, develop a compassionate attitude. Tayo po'y sandaling manalangin. Lord, maraming salamat po dahil pinili mo kami, tinawag mo kami. Salamat dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ang prioridad mo ay maging prioridad din po namin. Tulungan mo kami na magpatuloy sa paglilingkod, anumang pong mga distractions na maaring mag-cause ng di namin pagpapatuloy, tulad po ng naranasan ni Apostol Pablo. Nakakaranas din po kami ng mga outward struggles and inward struggles. But let your word remind us, O God, na ang mga struggles na to is a stepping stone, a way to strengthen us upang patuloy na maganap yung bagay na gusto mong makita sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga anak mo na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Dalangin ko po, Lord, na maging priority din po nila ang priority ni Jesus Christ kung siya ay nasa mundong ito. Gawin kung ano ang pinagagawa ng Ama at tapusin kung ano ang bagay na pinagagawa po ng Diyos Ama. Tulungan mo po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. Let's pray. Tayo manalangin. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa oras na to na kami po ay malayang sumamba sa iyo, malayang nakarinig na iyo pong banal na salita. Help us po, Father God, to focus sa priority na binigay mo sa amin, na siyang priority mo rin po. Help us to be biblical, help us to be authentic, and to be gracious, O God. Salamat po
Sa mga kamay po namin pinagkakatiwala, ang oras na to, ang lahat sa buhay namin, pangunahan mo kami, samahan mo kami, at patuloy na ang kalooban mo ang masunod sa amin. Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo, na isang modelo ng paglilingkod na pwede naming tularan. Pagpalain mo po ang buhay namin, ang buhay ng bawat isa sa amin, lalo na ng leader ng iglesyang ito. Make us a blessing to other people, Father God. Tulungan mo kami na maging instrumento rin po na makatulong sa paglagoan ng kailang buhay spiritual sa pamagitan po ng pagtuturo ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. To you alone, O God. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ang tanang sa kalangitan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, karunungan, pag-iingat. Mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.